Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, National Security Advisor Eduardo Año binigyang diin na hindi bubuwagin ng NTF-ELCA. Truck na nagatid ng election materials na hulog sa bangin sa Cagayan de Oro, isa patay. Ilang matataas na opisyal ng gobyerno pinasasagot ng ombudsman kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, binigyang diin ni National Security Advisor Eduardo Año na hindi mabubuwag ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCA. Sinabi ito ni Año matapos ibahagi ng ahensya ang kanilang katagumpayan sa kampanya laban sa insurensiya at local terrorist group sa Joint Regional Task Forces at NTF-ELCA National Clusters sa kanilang first quarter accomplishment report noong April 24, 25, 30 at May 2. Suportado rin ni Año ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipagpatuloy ang nasimulang programa sa ilalim ng NTF-ELCA. Kabilang na nga rito ang mga programang tulad ng Barangay Development Program na nakapamahagi na ng 36 billion pesos worth of infrastructure, health, livelihood at education support mula 2021. Gayon din ang pagtatatag ng local amnesty boards na malaking tulong sa panghihikayat sa mga rebeldeng nais magbalik loob sa pamahalaan. Sa datos ng NTF-ELCA, isang guerrilla front na lang sa Bicol Region ang tinatarget ng militar matapos malansag ang 89 active guerrilla fronts mula pa noong 2018. Isang truck ang nahulog sa bangin sa Upper Puerto Cagayan de Oro City kahapon matapos maghatid ng mga kagamitan para sa eleksyon sa Bukidnon. Pagkukumpirma ni Commission on Elections o COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, ang naaksidenteng truck ay pagmamayari ng F2 Logistics na third-party provider ng COMELEC. Ayon sa ulat, nawalan ng preno ang truck dahilan para mahulog ito sa bangin na ikinasawi ng isang sakay nito habang tatlong iba pa ang sugatan. Paglilinaw din ng COMELEC, walang naapektuhang election paraphernalia sa aksidente at naihatid ng maayos ang mga balotang gagamitin sa halala. Inutusan ng Ombudsman sina Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, Interior Secretary John Vic Remulla, PNP Chief General Romel Marbil at dalawang iba pang opisyal na sagutin ng criminal at administrative allegations laban sa kanila kaugnay ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Marso. Partikular na pinagpapaliwanag ng Ombudsman ang mga opisyal sa mga alegasyon ng arbitrary detention, usurpation of judicial function, usurpation of authority or official functions, at false testimony. Kasama rin sa pinasasagot sina Special Envoy on Transnational Crime Marcos Lacanilao at CIDG Chief Major General Nicolas Torre. Alinsunod ito sa rekomendasyon ng Senate Committee na pinamumunuan ni Senator Amy Marcos na nag-imbestiga sa mga umano'y anomalya sa pag-aresto sa dating Pangulo na ngayon ay nakapiit sa International Criminal Court o ICC sa the Netherlands. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Linon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita.